Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Bulacan. May report si Sherian Torres. Sherian. Yes, bago yan, pagpasok pa lang sa bahagi ng Bukawi, Bulacan, 1 kilometro bago ang tabang exit sa NLEX, kita na ang mga palayan at puno na lulod sa baha. Ang mga motorista, di rin maiwasang magsihinto at dahan-dahang bumaybay sa pinakagilid ng kalsada na may pinakabababaw na tubig. Pero mas matindi ang sitwasyon sa kahabaan ng MacArthur Highway papuntang Kapitolyo ng Bulacan dito sa Malolos. Dahil ang baha, naglalaro pa rin mula sa tuhod hanggang hita. Tanging mga malalaking sasakyan, bisikleta at mga naglalakad na tao lang ang naglalakas loob na tawirin ito. Pasado alas 9 ngayong umaga, nagpulong ang Bulacan Provincial Risk Reduction and Disaster Management Office at resulta nito ang pagdedeklara sa Bulacan sa ilalim ng state of calamity. Nasa 350,000 individuals daw ang apektado ng baha rito, sabi ni Bulacan Governor Wilhelmino Alvarado. Samantala, 72 million naman daw ang naitala nila na naging resulta o nasirang mga pananim dito sa Bulacan. Ang mga infrastructure damage o yung mga nasirang infrastruktura highway ay hindi pa rin makalkula hanggang sa ngayon dahil nga karamihan ay nasa baha pa rin o nakalubog pa rin sa tubig baha. Sa ngayon, nandito tayo sa bahagi ng Giginto, Bulacan at kasama natin ang rescue team na iniisa-isa yung mga barangay dito kung saan nga ay may mga humihingi pa rin ng tulong para kanilang maibika. Yan muna latest mula dito sa Bulacan. Hawi? Yeah, Sherian, meron bang nangangailangan ng rescue dyan? Ano bang balita doon sa pinaka-apektadong mga tao? Oo, Hawi, ang impormasyon na nakarating so far dito, yung sinamahan natin ngayon na rescue team ay dito mismo sa Giginto, Bulacan dahil meron nga raw dito na mga tao na humihingi ng tulong para sila ay mailikas dahil doon sa mataas pa rin na tubig dito nga sa kanilang lugar. Meron din kaninang sinasabi sa atin si Governor Alvarado na meron pa rin daw silang inihahanda na ilang mga sasakyan para naman puntahan yung iba pang mga lubog na barangay doon sa may bahagi naman ng Kalugit, gayon din sa Hagonoy, Ubando, Marilao at gayon din sa Bukawi at Balata. Pero sa Tawawi, iisa-isahin lamang nila, unti-untiin lamang nila ang kanilang rescue and relief operation dahil nga limitado pa rin daw ang kanilang resources. Hawi? Yeah, Sherian, yung nakikita nating video ngayon, mukhang malakas pa ang ulan, pero medyo may kalumaan yata itong video. Kumusta na yung panahon ngayon? Oo, yung ngayon, Hawi, hindi pa masyadong lumalakas ulit ulan. Medyo madilim pero nagsisimula pa lamang umambon. Nung pumasok tayo dito sa Bulacan, particular sa may Malolos area kanina, puminto na yung ulan. Walang ulan, mga between 9 o'clock hanggang mga 10 o'clock in the morning. Pero unti-unti ngayon dumidilim at eto na naman umaambon. Ang sabi nga pala kanina, Hawi, din ni Governor Alvarado, inaasahan nila na itong mga baha na ito ay mananatili dito sa iba't ibang mga barangay at least within the next 2 days. And hopefully daw, mawawala naman na ito. Wag lamang masundan itong naipon na tubig ulan dito sa may Bulacan. Hawi? Itong mga lugar na to, apektado rin ng Ondoy noong 2009. Hawi, ito rin basically ito yung mga naapektuhan nung Ondoy, pero ang mas naging malala daw na nagbigay sa kanila ng delubyo o ng perwisyo, sabi ni Alvarado, ay itong nakaraan na bagyong Pedring, kung saan nga yung Ubando na pinuntahan din natin, sinamahan din natin sila last year, ay talagang nagbigay ng mas maraming bilang na mga evacuees, gayon din sa bilang naman ng mga nasirang ari-arian, gayon din ng agrikultura. Pero ngayon, Hawi, ang sabi ng provincial government ng Bulacan, masasabi daw na medyo minimal yung damage ngayon at hindi ganun katindi yung pangangailangan nila na magbigay ng mga relief goods. Yung mga tao daw basically natuto na rin kahit papano sa Ondoy, sa Pedring, pero bagamat kailangan din daw ng assistance. Hawi? Kumusta naman yung transportasyon, yung mga dinadaanan ng traffic dyan sa Bulacan? Yes, Hawi. Yung kanina, yung dinaybay natin na kahabaan ng MacArthur Highway, pati doon sa crossing, masyadong mataas pa rin yung tubig na maituturing. Naglalaro ito mula sa tuhod hanggang hita. Kaya karamihan lang na makikita doon sa kalsada na naglalakas nga ang loob na tumawid ay yung malalaki lamang na sasakyan. Mas marami pa, Hawi, yung mga naglalakad na mga tao. Sabi nung isang alin na nakausap natin, katunayan daw, bumaba pa raw ito kumpara din sa kahapon. Dahil kahapon daw, nasa hita daw ito. At kanina, masasabi nila na maayos-ayos
alis na dahil hanggang tuhod na lang nila ito. At maliban doon, hindi naman daw sila masyado nababahala dahil ituturing naman na malinis naman daw yung tubig na nilalakaran nila. Awi? Okay, maraming salamat, Sherian Torres sa Bulacan.